Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi maalis sa isip ni Angela ang mukha ni Ivan na makita nito sa brunch kahapon. Sigurado siya na si Ivan ang lalaking iyon. Bagaman may kakaiba sa ugali nito, ay sigurado si Angela na ang asawa niya ito. May kakaiba lang sa ibang features nito sa mukha pero maipapaliwanag iyon ng aksidente na nangyari dito 1 taon na ang nakalilipas. Ang ipinagtataka lamang niya ay bakit hindi siya nito naaalala. Aidan ang pangalan nito at hindi Ivan. Nasala sa pagkakarinig nito nung tawagin niya ito sa pangalan ng asawa. Isa itong Montemayor at ayon sa pagsasaliksik niya ay isang kilalang pamilya ang mga Montemayor. Bakit pareho ang mukha ng Aidan na iyon sa asawa niya? Posible kaya na ito si Ivan na nawalan lamang ng alaala? Kailangang malaman ito ng mga Salazar. Agad na tinawagan ni Angela ang pinakamalapit sa kanya na Salazar, si Dazzle na kakambal ni Ivan. Sigurado ka ba sa nakita mo, Angela? Baka nabamalikmata ka lang dahil 1 taon nang wala si Ivan. Dazzle won't believe her. Akala nito ay gumagawa lamang si Angela ng kwento. Sigurado ako sa nakita ko, Dazzle. Kamukha siya ng kapatid mo. Pwede mo siyang paimbestigahan kung gusto mo pero sigurado ako na si Ivan ang nakita ko. Kung nakita mo siya at nakausap, dapat nakilala ka niya, Angela. He's obsessed with you, remember? Iyon din ang pinupunto ng isip niya. Kung si Ivan nga iyon, dapat naaalala siya nito. Naaksidente siya, kaya malamang nawalan siya ng memorya dahil sa aksidente. Pwede namang mangyari yun, diba? Nakumbinsi ni Angela si Dazzle tungkol sa pagiging buhay ni Ivan. Pwede talagang mangyari yun pero hindi pa tayo sigurado. Sasabihin ko kay Dad yung nakita mo para may magawa tayo. Kung si Ivan nga talaga, tatawagan kita kung may balita tayo tungkol sa kanya. Ibinaba na ni Dazzle ang tawag. Angela was left hanging, still thinking about the man she saw. If it was really Ivan, does it mean that her husband is back? Titira na naman ba sila sa isang bahay? Naputol ang pag-iisip ni Angela nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Nasa brunch siya ngayon na hindi naman dapat. Sa main kasi siya lagi nag-i-stay. Pero ngayon, narito siya dahil sa lalaking kamukha ni Ivan. Ano ba, Claire? Tanong ni Angela nang dumating si Claire sa opisina niya. Mom Angela, nandito po si Mr. Montemayor. Gusto ka raw po niyang makausap? Saglit siyang natigilan bago nakapagsalita. Pakiramdam niya ay lalabas sa dibdib niya ang kanyang puso sa sobrang lakas ng tibok nito. Kinakabahan na naman siya. Ang kaba na katulad ng nararamdaman niya noon sa tuwing nagagalit si Ivan. Prepare him a coffee. Susunod na ako. Sumunod naman agad si Claire sa sinabi niya habang siya ay naiwan at pilit na pinapakalma ang sarili. Lumabas na din siya makalipas ang ilang minuto. Habang naglalakad ay nakapako ang tingin niya sa lalaking nakaupo at humihigop ng kape habang nakatingin sa malayo. Ivan was like that when he was thinking about something. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Mr. Montemayor, pinutol siya ni Angela. Angela smiled at him. Ivan offered her a seat. Na makaupo si Angela, ay agad niyang tinitigan ng lalaking nasa harapan. Pareho ang mata nito kay Ivan. Ganoon din ang ilong at hugis ng mukha. Ang pinagkaiba nila ay ang hugis ng labi nito na makapal kumpara kay Ivan at mas mapula. Iba rin ang kulay ng mata nito kay Ivan. Ivan has a caramel brown eyes while the man in front of her has bluish green eyes. He does look like Ivan. May kamukha ba ako sa kakilala mo, Mrs. Salazar? The man asked her. Magalang ito kumpara kay Ivan. Oo, kung sa bagay, kamukha mo nga ang asawa ko na namatay noong 1 taon dahil sa pagbagsak ng eroplano habang papunta siya sa Cebu. Napatingin si Aidan kay Angela nang may nakapukaw sa kanyang interes sa sinabi nito.
Sinabi mo bang na-aksidente ang asawa mo habang patungo siya ng Cebu? Pag-uulit ni Aidan sa sinabi ni Angela. Oo, that anniversary niya last month. Ang pangalan niya ba ay Ivan? Natigilan si Angela sa sinabi ni Aidan. How did Aidan knew her husband's name? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Kilala mo ba siya? Magkasunod na tanong ni Angela rito. Tama nga kaya ang hinala niya na ito ang asawa niya? Hindi niya alam kung ano ang ipagdarasal. Ang sana ito ang asawa niya at buhay ito. O sana hindi ito ang asawa niya dahil ayaw na niyang makulong sa obsession nito. Yun ang pangalan na nakasulat sa gamit na kasama ko sa Cebu. Hindi nila alam ang nangyari sa akin ngunit na makita nila ako ay nasa kritikal ang lagay ko kaya dinala nila ako sa ospital. Doon ko ginugol ang halos ilang buwan ng pagpapagaling. 2 buwan ang nakakalipas ay may mga taong pumunta sa akin at sinabi na hindi ako si Ivan Salazar. Ang pangalan ko ay Aidan Montemayor at naaksidente ang yate na sinasakyan ko sa gitna ng karagatan habang patungo ako sa isang event sa Cebu. Hanggang ngayon ay hindi ko alam ang tunay na pangyayari dahil hindi pa rin bumabalik ang aking alaala. Nang makita ng mga tao sa pangpang ng isang barangay, yun lang ang sabi nila sa akin. Mahabang pahayag ni Aidan. Anong ginagawa mo dito sa Quezon City kung ikaw si Aidan Montemayor? Angela wanted to know if he is really Ivan. Tumakas ako sa mga taong nagbabantay sa akin at nagsasabi na ako si Aidan Montemayor. Hindi ko alam kung sino ako at hindi ko pwedeng tanggapin na lang ang sinasabi ng mga tao kung sino ako. Paano kung ako pala si Ivan at hindi si Aidan? At kung ako nga si Aidan, bakit nasa akin ang mukha ni Ivan na asawa mo? Naguguluhan ako. Napahawak sa ulo si Aidan nang sumasakit ito. Nang banggitin mo kahapon ang pangalan ni Ivan, alam kong malaki ang maitutulong mo sa pagbalik ng alaala ko. Kung hindi ako si Ivan, hindi ko maaalala ang kahit na anong sasabihin mo tungkol sa kanya. Nag-alinlangan si Angela sa sinabi ni Aidan. Kung hindi siya nagkakamali, ang gusto nitong mangyari ay tulungan niya ito na maibalik ang alaala nito. Ibig sabihin, hindi ito sigurado kung ito nga si Ivan. Should Angela help him? Paano kung bumalik ang alaala nito bilang si Ivan? Babalik din kaya ang ugali nito at ang pananakit nito kapag may hindi nagustuhang bagay? Sa kagustuhan na makatulong at malaman ang tunay na pagkatao ng lalaking kamukha ni Ivan, pumayag na si Angela na tulungan. Bumalik ang alaala ni Aidan na pagpasyahan nilang magsimula sa pamilya ni Ivan. Tito, siya po ang tinutukoy ko na kamukha ni Ivan. The only thing is, wala po siyang maalala. He asked for my help para bumalik ang kanyang alaala. Dinala ni Angela si Aidan sa pamilya ni Ivan kung saan ang mga magulang ni Ivan ang humarap sa kanya. Habang nililibang ni Mrs. Luzelle Salazar si Aidan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pictures ni Ivan mula pagkabata, ay nag-uusap naman sina Angela at Mr. Daniel Salazar sa di kalayuan. Sinabi mo na may mga taong kumukop sa kanya at sinabing siya si Aidan Montemayor, di ba? Tumango si Angela. Sa mga nakalap na impormasyon ng mga tao ko, nawala din ang isang anak ng mga Montemayor sa parehong araw ng aksidente ni Ivan. Pwedeng siya si Aidan. Pwede din na siya si Ivan. Hindi natin pwedeng buhayin ng basta si Ivan sa sino mang tao na magpakita sa atin. Hindi kumbensido ang ama ni Ivan na anak niya ang lalaking kasama ni Angela. Pero tama ang ginawa mo na dinala mo siya rito. In that way, we can get a sample for DNA testing. Hindi po ba kayo naniniwala na siya si Ivan? Karamihan po ng mga gamit na kasama niya ay kay Ivan. He even have our wedding ring. Angela convinced Ivan's father. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng kahit na sino, Angela. Kahit pa kamukha pa ito ni Ivan. Namimiss ko din si Ivan, katulad mo. Pero we should be more careful. Angela noticed the uneasiness in Mr. Daniel's voice. May alam ito na hindi masabi kay Angela o ayaw talagang sabihin sa dalaga. Anong ibig ninyong sabihin, Tito? Angela queried. Ibang kutob ko sa lalaking yan. Ivan's father pointed at Aidan, who was looking at them. I know my son, Angela.
I can't find my son in him. Angela creased her brows at Ivan's father. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito o kung anong ibig sabihin nito. Hindi siya si Ivan? Yun ba ang ibig mong sabihin, Tito? Hiniling ni Angela na linawin ang mga bagay-bagay sa ama ni Ivan. I still don't know, Angela, pero hanggat hindi pa natin nalalaman kung siya nga si Ivan, kailangan natin siyang pakisamahan. Angela just nodded as she looked at Aidan. He was walking towards them. Napakaamo ng mukha. Na ibang-iba sa Ivan na kilala niya. Tila ito ang anghel na bersyon ni Ivan. Wala sa mukha nito ang galit at puot na laging nakikita ni Angela kay Ivan. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nakangiti sa papalapit na lalaki. May naalala ka ba sa mga pictures na pinakita ni Tita Lizelle? Tanong ni Angela rito na makalapit sa kanilang ama ni Ivan. Umiling si Aidan. Wala akong maalala. Kahit pilitin ko ang isip ko na alalahanin ang lahat, ay wala akong maalala. Kahit kaunti, sumasakit lang ang ulo ko. Sinapo ni Aidan ang sentido na wari kumikirot. Napabuntong hininga si Angela. Paano niya ba matutulungan ang asawa na maalala ang lahat? Huwag mong pilitin ang sarili mo, Ivan. Maaalala mo rin ang lahat. Tinapik ng ama ni Ivan ang balikat ni Aidan. Medyo boring ang iyong childhood, kaya siguro hindi mo naaalala. Maybe your memories with your wife, Angela, will help you. Alam ni Angela na sinasakyan lamang ng ama ni Ivan ang pagkawala ng alaala ni Aidan. Napalingon naman si Aidan kay Angela. Si Angela naman ay nag-aalangan ng umiti. You were my wife? Tanong ni Aidan kay Angela. Yes, I am your wife. Hindi ko ba yun nasabi sa iyo kahapon? Saglit na nag-isip si Aidan saka tumango. Oo nga pala, nasabi mo na asawa mo si Ivan. And you are Ivan, so that makes me your wife. Tumango si Aidan at inilibot ang tingin sa buong kabahayan. Lumaki ba si Ivan sa lugar na ito? Tanong ni Aidan habang iniiska ng lugar. Hindi. Karamihan sa iyong pagkabata ay ginugol sa Switzerland. Lumaki ka sa Switzerland tulad ng iba mong kapatid. Sinabi ni Ginoong Daniel Salazar. Gusto mo bang pumunta doon? Kung makakatulong yun para may maalala ako, susubukan ko po. Aidan looked at Angela with a hopeless eyes. Hindi naman maintindihan ni Angela kung ano nararamdaman. Hindi siya ganoon tingnan ni Ivan. There was something in Aidan's gaze that made Angela's heart beat irregularly. Angela saw the loneliness in Aidan's eyes. Tutulungan kita, Ivan. Aidan. Binigyan siya ni Angela ng assurance sa pamamagitan ng paghawak sa mga kamay ni Aidan. Thank you. Nabawasan ang pag-aalala ni Aidan sa sinabi ni Angela. Napangiti si Angela nang lumiwalag ang mukha ni Aidan para itong nabunutan ng tinik sa pagtulong nito. Pagkagaling sa mansyon ng Salazar, ay dumiretso sina Angela at Aidan sa bahay nila ni Ivan. Kaninong bahay to? Usisa ni Aidan nang buksan ni Angela ang pinto gamit ang susi na iniwan sa kanya ni Ivan. Bahay natin to. Talaga ba? Angel went inside and waited for Aidan to come. Aidan stepped inside the house. Inilibot nito ang tingin sa loob ng kabahayan. The house has a simple interior. Angela didn't like the inside of the house. Ako ba ang pumili ng interior ng bahay na ito o ikaw? Tumingin si Angela kay Ivan at binigyan ito ng isang matamis na ngiti. You bought this for Pauline. Lahat ng bagay rito ay pinapersonalize mo para kay Pauline. Angela said honestly. Pauline? May mga butil ng alaala na nakita si Aidan sa kanyang isipan. Naaalala mo si Pauline? Angela asked. Pain was visible in Angela's eyes. Si Pauline naaalala nito pero siya ay hindi. Bakit pa siya nasasaktan? Hindi naman niya mahal si Ivan. Wala nga siyang nararamdamang pagmamahal kahit kaunti para rito. She hates him. Pero bakit siya nasasaktan ngayon? Hindi ko alam pero may imahe ng babae akong nakita sa alaala ko nang banggitin mo ang pangalang Pauline. Sino ba si Pauline? Muling tanong ni Aidan. Ayaw na sana ni Angela na banggitin ang tungkol kay Pauline ngunit kung ito lang ang paraan para bumalik ang alaala ni Aidan ay gagawin niya. Si Pauline ang babaeng minahal mo ng sobra. Angela said, it didn't hurt her when she sees not looking at Aidan. Hindi masakit kapag inaalala niya lamang si Ivan noong nabubuhay pa ito. Pero kapag tinitingnan niya si Aidan,
pakiramdam niya ay ang Ivan na pinapangarap niya ang nasa harapan niya. Ang Ivan na mamahalin niya kung nagkataon. Ngunit ibang Ivan na nakilala niya. Kung pwede lang na hindi na bumalik ang alaala ni Aidan, mas mabuti sana. Hindi ba ikaw ang asawa ko? Bakit si Pauline ang babaeng minahal ko? Pinikot mo ba ako? Magkakasunod na tanong ni Aidan na naguluhan sa sinabi ni Angela. Tumawa si Angela kahit hindi pa biro. To answer all your questions, yes, I am your wife. But Pauline is the love of your life. At hindi kita pinikot dahil ako ang pinikot mo para pakasalan ka. Malungkot na tiningnan ni Angela ang lalaki. Naawa siya rito dahil wala ito ni isang maalala sa nakaraan nito. Hindi mo nga siguro maalala ang ginawa ni Pauline pero mas okay na rin siguro yun para hindi ka na masaktan at hindi na bumalik ang dating ikaw, Aidan. Dating ako? Ano ba ang dating ako ay Angela? Kumabog ang dibdib ni Angela nang tawagin siya ni Aidan kung paano siya tawagin ni Ivan. Angela ang tawag sa kanya noon ni Ivan. Ibang-iba ka sa Ivan na nakilala ko noon. Sana nga hindi na lang bumalik ang alaala mo para hindi na din bumalik ang dating ikaw. Pero napakasama ko naman kung hindi kita tutulungan maibalik ang alaala mo. Napabuntong hininga na lamang si Angela dahil wala siyang magawa sa katotohanan na babalik at babalik sa pagiging bayolente si Ivan na kapag naalala na nito ang lahat. Gusto kita na wala kang maalala kaysa ang naaalala mo ang lahat. Angela said loudly that brought confusion to Aidan. Mababago pa kaya niya ang bayolenteng ugali ni Ivan? Natatakot kasi siya na baka kung kailan nahulog na ang loob niya sa Ivan na mabait at kalmado, ay saka naman babalik ang Ivan na papanakit at bayolente. She's afraid to fall.